Si Tanya Camilde, 33 years old, ay isang masayahin kung ilalarawan siya ng kanyang pamilya. Isang bank teller si Tanya Camille at single mother sa kanyang 2 anak na lalaki. Pero ang ina na nasa larawan ng kasiyahan ay isa ng malamig na bangkay nang maiuwi sa kanilang tahanan. Buwan ng Hulyo 20, taong 2015, alas 7 ng gabi, nang huling makita si Tanya Camilde sa Angeles City, Pampanga. Nakipagkita raw si Tanya sa dati nitong asawa na si Fidel Sheldon Arsenas sa isang restaurant dahil nangako raw ito na magbibigay ng pera na nagkakahalaga ng 400,000 piso para ibili ng sasakyan. Ano nga ba ang sinapit ni Tanya Camilde Arsenas sa kamay ng kanyang dating asawa kung ito ang itinuturong pangunahing salarin sa kanyang pagkakawala? Dahil sa hindi pa nakakauwi si Tanya, ipinagbigay alam ng ina ni Tanya na si Liza D sa kaibigan ng anak ang tungkol sa bagay na ito. Pagkaraan ng isang araw, ang mga kaibigan ni Tanya ay nagpakalat ng isang kampanya sa paghahanap para sa kanilang kaibigan sa social media. Matapos ang isang linggong paghahanap, ang katawan ni Tanya ay natagpuan bago mag-umaga, araw ng Linggo, Hunyo 28, sa isang bahay na inupahan ng ina ng kasintahang si Fedy Sheldon na si Angela Di Choco na matatagpuan sa Lillian Street, Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago, Angeles City. Ang ina ni Angela na si Regina ay ang nagsabi sa pulisya na si Tanya ay maaring namatay at inilibing sa kanyang bahay sa Angeles City. Ayon sa salaysay ni Ginang Regina Di Choco, noong araw daw na 27 ng Hunyo, bandang alas 5 ng hapon, siya daw at ang kaibigan nito ay pinuntahan ang inuupahang bahay para tingnan ang mga gamit doon. Bago pa man sila makapasok sa mismong bakuran ng bahay, ay sumalubong sa kanila ang isang masangsang na amoy na tila nagmumula sa isang patay na daga. Dahil dito, ay di na nag-atubiling isang guni ito sa barangay at kalaunay nakarating na din sa kaalaman ng CIDG at SOCO, Pampanga. Sa pagsuyod sa lugar, ay natagpuan nila ang lugar na pinanggagalingan ng masansang na amoy. Ito ay sa isang mababaw na hukay kung saan lumantad sa kanila ang nabubulok na katawan ni Tanya Camilde. Ang mga resulta ng otopsiya ay nagpakita na si Tanya ay binaril sa likuran ng kanyang ulo, kasama ang bala na lumabas sa kanyang kaliwang pisngi. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ay gutom sa loob ng 3 hanggang 4 na araw bago siya binaril. Ilang linggo lang matapos ang krimen ay lumantad si Angela Di Choco sa mga pulis at inamin ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. Ayon sa salaysay ng nobya ni Fidel Sheldon Arsenas na si Angela Di Choco, ay nagpasama raw ang nobyo na si Sheldon sa kanya para makipagkita sa dati nitong asawa na si Tanya. Sinundo raw nilang dalawa si Tanya sa terminal ng Dao upang ibigay ang pera kay Tanya na ibibili sana ng sasakyan para sa 2 anak nila na nag-aaral sa Maynila. Magkakasama raw silang 3 sa sasakyan at sinabi daw ni Sheldon na dadalhin daw nila si Tanya sa kanilang inuupahang bahay para doon daw bibilangin ang pera na ibibigay sa dati nitong asawa. Nagpababa daw si Angela sa isang mall at dakong alas 10 ng gabi nang makauwi ito sa inuupahang bahay na pagmamay-ari ng kanyang ina. Agad daw siyang sinalubong ni Sheldon sa gate at ang sabi pa ay huwag siyang mabibigla sa mga masasaksihan. At nang makapasok daw sila ng bahay, ay dumiretso raw si Sheldon sa kusina at nakita raw niya na hinuhugasan ni Sheldon
ang mga perang may bahid ng sariwan dugo. Sa pagkakataong iyon ay sinenyasan raw siya ni Sheldon sa pamamagitan ng ulo na paturong lumingon sa kwarto ng katulong. Noong tingnan daw niya ang kwarto ng katulong ay nagulat raw si Angela dahil ang pumungad sa kanya ay isang katawan na dugo ang nakahandusay sa sahig na may takip raw ng tuwalya ang mukha nito. At sinabi daw ni Sheldon na iyon na raw ay si Tanya. Inutusan pa nga raw siya ni Sheldon na kumuha pa ng tuwalya at garbage bag para maibalot ang ulo ni Tanya. Nagpatulong rin daw si Sheldon na mailabas si Tanya at pagdating sa labas raw ay nakita ni Angela sa labas ng bahay nila ang hindi kalaliman na hukay at doon ay inilagay nila ang katawan ng biktimang si Tanya at saka tinabunan ng lupa. Nagpatulong rin daw ito na ilagay ang mga gamit ng biktima sa isang garbage bag at nagpasama rin daw si Sheldon sa kanya para itapon ang iba pang garbage bag sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan. Ayon pa sa salaysay ni Angela, natakot raw siya sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya, kaya hindi agad siya lumantad. Nakita raw kasi niya na patay na ang asawa. Baka pati raw siya ay patayin ng nobyo. At dahil na din sa pagkakakonsensya, kaya nagbigay siya ng statement sa mga otoridad. Bukod sa sinumpaang salaysay ng nobya ni Fidel Sheldon Arcenas na si Angela Dichoco, ay may isa pang ebidensya na nakarating sa mga pulis na nagpapatunay na ang kasama ng biktima bago siya mawala ay ang dating nitong asawa. Batay sa kuha ng CCTV sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga, Hunyo 20, 2015. Pasado alas 4 ng hapon nang makuna ng CCTV ang pagpasok di umano ni Tanya sa isang restaurant sa Angeles City, Pampanga. Nakasuot ito ng puting blouse at maong na pantalon at mga ilang minuto lang ay nakunan din ng CCTV ang pagdating ni Fidel Sheldon Arcenas, ang dating asawa ni Tanya, na nakasuot din ng puting t-shirt, maong na pantalon. Meron itong daladalang bag na itim. Makalipas ang ilang oras, dakong alas 6 ng gabi, magkasunod na lumabas ng restaurant ang dating mag-asawa. At yun na nga raw ang huling beses na nakitang buhay si Tanya. Dahil sa ebidensya at sa testimonya na nakalap ng CIDG Angeles City, Pampanga, ay tuluyang nasampahan ng kaso ang dating asawa ni Tanya Camilde na si Fidel Sheldon Arcenas sa kasong parricide under Article 246 sa Batas ng Pilipinas. Sa paglantad ni Angela Dichoco para sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman sa krimen, ay sinampahan na rin siya ng kasong accessory to the crime of murder dahil sa pagtulong sa sospek sa paglilinis at sa pagtatago ng krimen. Naiakyat ang kaso ng bank teller na si Tanya Camilde dahil nakakita ng probable cause si Assistant State Prosecutor George Iarte Jr. ng Angeles City Prosecutor's Office at noong June 10, 2016 ay naglabas ng warrant of arrest si Judge Irene Zenaida Buwan ng Branch 56 ng Angeles City Regional Trial Court. Inirerekomenda rin si Angela at ang kanyang ina na mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program. Nag-alok ng 100,000 pisong pabuya ang city government ng Angeles, Pampanga sa sinumang makakapagturo ng kinaroroonan ni Fidel Sheldon Arcenas, ang principal suspect sa pagpatay sa bank teller na si Tanya Camilde. Ayon kay Angeles Mayor Edgardo Pamintuan, nais lang niyang makatulong upang mabilis ang pagbigay ng hustisya sa pamilya ni D. Aniya, naniniwala siyang may mga maimpluwensyang tao na kumakanlong kay Arcenas kaya't hindi pa ito nahuhuli ng mga otoridad.
Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad ay napag-alaman nga nilang itong suspect ay mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Dating provincial administrator ang ama nito. Nakita rin nila sa record ng korte na may dati itong kaso na naisampa noong taong 1997. Ito ay ang attempted homicide sa kapatid ng nooy kanyang kasintahan na nagngangalang Ann Manaloto. Ang kapatid nito na si Malu ay ipinresentang ihahatid ni Fidel sa kanilang tahanan mula sa isang party. Pagsakay pa lamang nitong si Malu sa sasakyan ni Fidel ay sinubukan niya agad itong pagtangkaan at nung hindi pumayag ang biktima ay nasaktan niya ito na muntik nitong kinamatay. At noong July 5, 2011, pagkalipas ng 14 na taong paglilitis, ay na-convict itong suspect at makaraan lamang ng ilang buwan ay nabigyan ito ng korte ng probation at regular lamang na dumadalo sa isang therapeutic program hanggang noong taong 2015 kung kailan naganap ang karumal-dumal na pagpaslang kay Tanya Camille. Sa kasamaang palad mga ka-brotherhoods ay sa magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagtatago si Fidel Sheldon Arcenas. Ang tanging panawagan raw ng pamilya D kay Fidel Sheldon Arcenas na sana magpakita na ito lalo na sa 2 bata na anak nila ni Tanya dahil sa marami raw tanong ng mga bata sa nangyayari sa kanilang pamilya. At bukod pa doon ay yung hustisya para sa nawalang kaanak na si Tanya Camille D, isang mapagmahal at responsableng ina. So ngayon, alam mo na ha. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa video ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ha. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless